Hey everyone, good morning. So, ngayon, didiscuss ko sa inyo kung paano gamitin ang VLOOKUP formula. For example, meron kang 1,000 employees dyan. And then dito sa VLOOKUP sheet, i-enter lang dito yung employee number. Then dapat lalabas dito kung ano yung complete name niya, ano yung monthly salary niya, at kung ano pa yung mga makikita dito sa row. Ito dapat yung makikita niya, yung complete name, yung basic salary, yung commission, yung monthly income, yung SSS, pag-ibig, PhilHealth, total deductions, net income, at saka remark. So, VLOOKUP ang gagamitin natin. I-enter lang natin yung employee number dito sa enter employee number. Dito natin i-enter. Then, lalabas na yung data dito. So, una natin gagawin, i-copy muna natin dito yung complete name. I-type nyo dito yung complete name. And then, sunod naman yung basic salary, and then yung commission. So, copy na lang natin to para mas mabilis. Para hindi na tayo magta-type, pwede naman i-copy yan. And then, eto namang total monthly income niya. Etong SSS, pwede mo i-copy to diretso, VLOOKUP, and then i-right click nyo siya, paste spatial nyo, then ang piliin nyo is transpose. Kung walang transpose, hanapin nyo lang yan. Ito yung transpose. Ibig sabihin, naka-automatic na siyang naka-column. And then, in total deductions at saka net income. So, lagay natin dito, total deductions. Then, dito yung net income. At saka ano ba yung remarks kung contractual ba or regular. So baguhin lang natin to kasi black yung fill, gawin nating white. So punta lang kayo sa fill color, then gawin yung white. So ayan. So nandiyan na siya. So kompleto na siya. So pwede yung baguhin din yung kulay nito, gamitin natin sa commission, format painter lang kayo, and then i-highlight nyo lang siya pababa para pare-pareho sila ng kulay. So, yan yung gamit ng format painter. And then, i-bold natin para mas kita siya. And then, lakihan lang natin para mas kita nyo. So, ayan. So, gagamitin natin yung VLOOKUP. Gamit yan, VLOOKUP. So, ito po yung formula ng VLOOKUP. Ito yung tatandaan nyo. So, equal VLOOKUP, open parenthesis, and then, ano ba yung hahanapin nyo? I-click nyo lang to, yung B1, and then, ano naman yung table array niya, saan nyo hahanapin? So, kama muna kayo. Saan nyo hahanapin? Punta kayo sa row, click nyo, and then i-highlight nyo from 1, 2, 3, 0, pababa, at papunta doon sa remarks hanggang sa dulo. And then, comma nyo, and then, pang ilan ba yung hahanapin nyo? Since complete name, nagsimula tayo sa employee number, so yung employee number 1 siya, itong complete name 2, pang second column. So, ibig sabihin, ang ilalagay nyo dito ay 2. And then, lagyan nyo ng false. 0 ang ilalagay nyo. Palaging 0 yon after nung column. Then, close parenthesis nyo, then i-enter nyo na siya. So, ayan na, lumabas yung NA. Kapag tinype, kasi wala pang employee number dito, so i-type natin yung 1230. I-type natin yung 1230, dapat ang lalabas dyan, si Kim Money. So, ayan, Kim Money B, lumabas na siya dito sa complete name. Now, bago nyo siya i-copy, kailangan nyo munang i-edit yung formula. So, kailangan nating i-fix yung formula. So, meron tayong keyboard technique. I-highlight nyo muna to. Then sa keyboard nyo, i-press nyo yung F4. So, kapag pinress nyo yung F4 dyan, magkakaroon ng dollar sign before B and after B. So, ibig sabihin, nakapix na yung formula niyan. Tandaan, to fix the range,
just press F4 or yung dollar sign. Lalagyan nyo ng dollar sign before and after B. And then ito, kailangan nyo rin i-highlight to or i-fix. Highlight nyo, then F4 ulit. And then, enter nyo na siya. So, ayan. Ah, pwede na ba siyang i-copy? Ah, hindi pa. So, kapag binura nyo kasi itong employee number, may NA siya. So, paano ngayon ilagay na, for example, no data ang ilalabas sa kanya. So, ang gagawin nyo lang, maglalagay lang kayo ng if error dito, if error, and then open parenthesis, and then lagay nyo dito, for example, no data, resign ang ilalagay nyo, o no data na lang ilagay natin, no data. Then open, double quote ulit, then close parenthesis, enter. So ayan, no data na siya. So kapag tinype natin dito si employee number 1230, lalabas na si Kim Money. Now, ika-copy na natin siya para isahang formula na lang yung gagamitin natin. So kapag tapos niyong i-copy, kung mapapansin niyo, puro key money siya. Kasi po, yung ginamit natin dito na column ay 2. So titingnan natin sa row, pang ilan ba si basic salary? So si basic salary, pang ilan siya? Pangatlong column, nasa letter C siya. Simula dito, 1, 2, 3. So ibig sabihin, pang 3 siya. So ilagay natin dito ay 3. Dito sa 2 na to, gagawin nating 3. Enter. So ayan, 80,000 yung commission. Siyempre, magkasunod naman yan, gawin nating 4. And then yung monthly income, gawin nating 5. Magkakasunod naman to, kaya okay lang na sunod-sunod natin. And then, ito, SSS, 6. And then, Pag-ibig, 7. Next, PhilHealth, 8. Yan lang ang babaguhin nyo kapag na-apply nyo na yung formula. And then, ito, 9. Net income niya ay 10. And then, yung remarks niya ba, kung contractual or regular. So, net income is valid. Yan. So, ayan. Ganyan na yung paggamit ng VLOOKUP. So, tingnan nyo yung formula. Yung B1, kasi yung hahanapin nyo ay nasa B1. Saan nyo ba siya hahanapin? Nasa sheet row. Then, from A3 to K12. And then, kapag hindi makikita or wala doon sa employee, no data dapat ang i-display niya. I-enter na natin. So, try naman natin yung 1231. Kapag tinype ko dito yung 1231, enter nyo lang. So, automatic, lalabas na si Legerat Lance. Tingnan natin kung tama si 1231. So, ayan, Legerat. Tapos, ayan yung mga details niya. So, ganyan lang yung paggamit ng VLOOKUP. Tandaan, ito po yung lookup value. Ito po yung table array. Then, column index. Ito po yun. Itong 2. And then, ito yung false or 0 ang ilalagay nyo. And then, no data kapag hindi siya makikita. So, ganyan lang po yung paggamit ng VLOOKUP. So, kung may question kayo, pwede nyo i-comment para masagot ko. So thank you. Sana may natutunan kayo ngayon.